Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos, nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa pangalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling patawad sa sala namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Monday na naman, simula ng bagong linggo. Tayo po'y nasa panahon ng Kwaresma, kaya tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Minsan daw po ay meron po isang ale na nasa airport. Alam niyo po sa airport, nagmamadali ang lahat. At dahil po nagka-catch siya ng kanyang flight, bumili po siya ng 2 cookies. Siya po ngayon ay naupo. At sa kanyang pag-upo ay nagbasa po siya ng dyaryo. Nagulat po siya sapagkat sa kanyang pagkaupo, meron siyang katabing lalaki na kumakain ng cookies. At napansin niya, yung supot ng cookies, hindi kanya ito. Kaya ngayon napatingin siya ng masama. Ngumiti lang yung lalaki at nagbasa siya ng dyaryo. Pagtapos ngayon, laking gulat niya, kumakaluskus na naman yung plastic ng cookies, aba, dinudukot na nung lalaki yung pangalawa. Nagsabi ngayon itong ale, akin po ata yan. Bakit yung po kinukuha? Ano ginawa ng lalaki? Kinuha yung cookie, hinati sa 2 at binigay sa kanya at ngumiti. Siyempre nagalit yung ale, cookie niya yun, di ba? So, sa madaling salita, natapos ngayon yung waiting time, magbo-boarding na siya ng flight,
Pagbukas niya ng bag, lo and behold, andun po sa loob, merong plastic ng cookies na hindi nagalaw. Ay, hindi pala kanya. yung cookie, doon pala sa lalaking kanyang katabi. Hinatian pa siya. Kaya pala ganun yung reaksyon. Ano ang moral of the story? Ayon nga sa isang banda, sa kanya ng awitin, marami ang namamatay sa maling akala. Mga kapatid, sa ating gospel reading ngayon, maiksi ngunit malaman, pinag-uusapan ang tungkol sa kahalagahan ng pagiging merciful. Na sinundan ni Jesus ng isa pang grupo ng mga pagninilay, mga maiksing kataga, sa pagiging mapanghusga sa ating mga maling akala. At sa dulo, pinag-usapan ni Jesus yung tungkol sa matatanggap na isang taong maawain at mapagmahal. Tatanggap ka ng, narinig natin to, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Ano matututunan natin sa ating pagbasa ngayon? 3 letter M, madaling tandaan. Unang letter M is mercy. Mercy came from the Latin word merces, which means paid price. Presyo na binayaran. Kaya alam niyo po, minsan pag nilaya natin, ano ba ibig sabihin ng mercy? Ano ba ibig sabihin ng pagkikinaawaan? Meron kang kasalanan, pero ikay pinatawad. O, mas maganda pa nga, may natanggap kang regalo, kahit na hindi ka karapat-dapat. Ito po yung mercy. Binigay sa iyo ng malaya, binigay sa iyo ng may pagmamahal. Yan po ang tinatanggap ng isang tao na nakaranas ng awa. Narinig natin, our God is a God of mercy. Ito, mga logo natin noong Year of Mercy, di ba? Ang Diyos natin ay maawain at dapat tayo maging merciful like the Father. At paano ba tayo maging merciful? Maganda po yung ibig sabihin ng mercy na sinabi ko kanina. Magbigay ng malaya at may pagmamahal. Kaya po ba natin maging merciful? Sa mundo ngayon na para mahirap po maging merciful, masyadong brutal, masyadong direkta ang mga tao ngayon magsalita, parang normal na lang ang pagsasabi ng hindi magandang salita. Kaya po ba natin maging merciful sa salita at merciful sa gawa? Mercy is giving something freely out of love. Maging merciful po tayo. Pangalawang letter M is motive. Madaling manghusga, madaling magsabing mali ka, pero kaya po ba nating wastuhin ang pagkakamali ng ating kapwa? Sa panahon po kasi natin ngayon, usong-uso po yung mang-okray, mang-asar, mag-judge. At mga kapatid, imbis po na ang motibo natin ay siraan ang kapwa, hindi ba dapat ang motibo natin ay tulungan ang kapwa na magbago? Maganda po na maging motive po natin ito. Hindi paninira, kundi pagwawasto. Oo, merong mga pagkakamali tayo makikita sa paligid. Pero sana po hindi puro salita at dada lang. Kailangan meron ding paggabay. Kasi po, kapag po ito'y salita lang, paninira po yan. Pero po kapag ito ay merong halong pagkilos para magabay ng kapwa na magbago, yan po ang motibo na hinihingi sa atin. Ngayong panahon ng Kwaresma, maganda po, huwag lang tayong manira. Magwasto tayo sa bawat isa. Pangatlo at panghuli is measure. Sinabi, yung sukat na binigay mo sa iyong kapwa, yung sukat din na gagamitin sa iyo. Gaano po ba kalaki ang ating sukat? Gaano po ba kalawak ang sukatan na ginagawa natin? Sa sarili, syempre minamahal natin ang sarili natin ng todo-todo. Pero kaya di ba nating ibigay yung sukat na itong pagmamahal sa sarili sa kapwa natin? At tama nga naman, di ba? May kasabihan tayo, you get what you give. Kung anong yung binigay, yun ang iyong matatanggap. Kung maliit lang ibibigay mo, maliit lang din tatanggapin natin, mga kapatid. Kaya nga, ang hamon sa atin, ang measure dapat natin is the measure of generosity. Naalala ko, may kasabihan to The true measure of love is to love without measure. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay ang pag-ibig na hindi nanunukat.
mercy, motive, measure. Sa mundong mapanghusga, maging instrumento tayo ng awa. Ang motibo natin ay pagbabago at pagwawasto ng kapwa. Ito ang sukat na binibigay natin. Ang pagmamahal na walang sukat. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Jesucristo, papasalamat po kami sa biyaya ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay panahon upang maranasan namin ang iyong mercy sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, sa pamamagitan ng mga devotions namin, nararanasan namin ang iyong awa, ang regalo ng pagmamahal na madalas ay di kami karapat-dapat na tumanggap. Salamat, Panginoon. Turuan mo kami maging merciful sa isa't isa. Turuan mo kami na hindi lang basta mahusga o manira, kundi gabayan ang kapwa na magkaroon ng kaayusan sa kanyang buhay. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad, katulad ng iyong pagiging bukas palad sa amin. Hiniling na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pagninilay ngayong second week ng Kwaresma dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Nais ko pong bigyan ng special prayer and greetings po ang lahat po ng ating mga kababayang OFW na siguro po ay mahihirapan mag-observe po ng Lenten season sa kanilang mga kanya-kanyang mga bansa. Be assured we are praying for you. Of course, pagsumikapan pa rin po natin sa buhay yung ating pananampalataya. At syempre, nandito po ang TV Maria para gabayan po kayo sa pagninilay, pati na rin po sa mga selebrasyon ngayong panahon ng Kwaresma at sa muling pagkabuhay. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.